mahirap ang ating bansa. Ngunit, hindi maikakailang mayaman ang ating Pilipino. Hindi lang natin ito masyadong pinapahalagahan. Ito pala ang sinagurian ng Golden Para. Posibleng isa rin sa mga nakakasuot nila lapu-lapu ng panahon yan. Lapu-lapu or tuirik. It would have been like this. O baka hindi pa natin ito lubusang natutuklasan. Ngayong gabi, bakit hindi natin balikan ang mga pamana ng ating kasaysayan, ang mga maituturing na yaman ng ating lahi? Iilan lamang ang nakatala sa kasaysayan ng Pilipinas kung ano o sino tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Buhay ang kapanahang Rama! Sa grandiosong epic seryeng Amaya, Pinapangako. Magkikita tayo muli. ipinapakitang sibilisado na noon ang mga Pilipino, malayo sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam. Kaya binansagan tayong Indio. Walang ginoong iibig sa isang tulad ng may dugong o ribon! Bago pa man daw tayo naging kolonya ng Espanya, mayamang-mayaman na raw ang ating kultura. At kung naghihirap ang bayan natin ngayon, noon, tila sagana tayo. Sa ginto. Kaya marami akong suot na ginto dahil mga asawa ng mga dati, pinapamulitian nila ng mga gold. So ito yung isa sa mga treasures nila. Kasi alam mo na merong nakapatong dyan sa ulo mo, hindi ba? Na hindi mo naman palaging sinusuot, hindi mo palaging nararamdaman sa pang-araw-araw na paggalaw mo. It adds confidence sa amin, lalo na to play the characters. Pero ang mga ginito ang burloloy na nakapalamuti sa mga tauhan ng Amaya. Hindi raw bunga lang ng malikot na imahinasyon. Hango raw ang mga ito sa mga sinaunang gintong alahas na sinuot ng ating mga ninuno. Dito sa Ayala Museum sa Makati, matatagpuan ang exhibit na Gold of Ancestors, kung saan ibinasa ang ilan sa mga kagamitan sa epic seryeng Amaya. Dito, mamamangha ka sa mahigit 1,000 piraso ng gold artifacts na pinaniniwala ang binuo noong pang 10th century o mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. May mga alahas, sinturon, mga figurin, mga mythological characters, at iba-iba pang mga kagamitan. Ang mga Pilipino noon, marunong na silang mag-process, no, ng raw gold. Even then, bago nga naligaw si Magellan at napunta sa Cebu noong 1521, ang mga naninirahan dito sa mga isla na ito ay gumagamit na ng ginto para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya ng paggawa ng mga bowls, mga necklaces, hikaw, at marami pang mga ibang bagay na gamit ay ginto. Mga gintong death mask naman ang ipinansasakit sa mukha ng mga yumao. Patunay naman na ang ginto, bahagi raw ng buhay ng mga sinaunang Pilipino, mula pagkapanganak hanggang kamatayan. At hindi lang yan. Karamihan sa koleksyon ito ng Ayala Museum, 22 hanggang 24 karat gold ang tinuturing na pinakamataas at pinakamagandang uri ng ginto. Kaya talaga bang maraming ginto dito sa Pilipinas? There's really a lot because ang Pilipinas has gold as a natural resource.
aside from all these things na made out of articles already deposited or have been buried as treasures. That's why we Filipinos should really be proud of all this because this really be part of our culture. It's our heritage. Sobrang yaman daw talaga noon ng Pilipinas sa ginto. Sinasala raw ng ating mga ninuno ang ginto sa ilog o batis. At saka hinuhulma o hinuhugis gamit lamang ang mga sinaunang kagamitang bato. If you try to examine further, nakahugis siya into the shape of a coconut shell na maaaring dun ilinold. Meron dyan mga diadem na ang pagkaka-weave niya is your banig. Meron din mga beads dyan fashioned after the suso. So talagang makikita mo na dito na hukay, dito nagmula. Sa katunayan, sa Boxer Codex, isang manuscript kung saan naitala ang pamumuhay ng mga Pilipino nang una tayong nakasalamuha ng mga Kastila noong 16th century. Inilarawan ang mga sinaunang Pilipino na naaadornohan ng ginto. Ang ibang araw, halos puro ginto ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Kung titignan ngayon, sila ba napakamaluho pala ng ating mga ninuno? Ano naman dito sa mga nakadisplay sa inyo ang masasabing nung unang panahon, meron din tayong royalty? The wall at your back has all these crowns in various forms, so may social strata doon pa man. So noong unang panahon, may mga tao, mapalalaki man o babae, na nagsusuot ng Mga ganyan, mga palamuting pang-ulo na would differentiate them from the commoners. Pero isa na marahil sa pinakamahalagang ginto sa koleksyon ng Ayala Museum, ang Golden Regalia. Isang halter na halos 4 na kilo ang bigat. Makikita rito kung gaano ka-ingrande, kabusisi at kadetalyado ang pagpiproseso noon ng ginto. Ang ganda ng design. As you can see, it's made out of gold thread, gold beads, and a cord made out of gold in the middle. Sa loob na ginto pa rin yan, eh? Posible din ba na itong mga artifacts na ito, galing sa ibang bansa, no? At hindi talaga gawa dito sa atin? In fact, there's a group of scholars claiming na hindi nga daw atin yan. Yes, na pwedeng loot again na dinala at na ilibing dito sa Pilipinas. Pwede yun. But ang isang proof is the notion that marami tayong ginto as mineral. And the designs are Pinoy. Pero alam niyo ba na ang ilan pala sa mga gintong artifacts na naka-exhibit dito sa Ayala Museum, nahukay lamang ng isang ordinaryong tao. Dito sa mismong bundok na ito, sa Sitio Magroyo, sa munisipyo ng San Miguel sa Surigao del Sur. Nagbago ang buhay ni Berto noong 1981, may 30 taon na ang nakakalipas. Mano ko nakita isang nagkislap, pinulot ko, kinuha ko, pinusan ko ng battery solution, pinapunasan ko, pagtingin ko, ginto na talaga. Pagtingin ko sa dulo, pagtingin ko sa tabi, pagtingin ko sa kabila, marami pala. Iba-ibang klase. May porcelain, may necklace. At dahil hindi malaman ang gagawin sa mga nahukay niyang kayamanan, sumangguni si Berto sa kanyang kaibigang pari, si Father Francisco Olvin. Napagkasunduan nilang sa simbahan na muna itago ang ilan sa mga ginto. Si Father Olvin din ang tumulong kay Berto para mabenta mga ginto sa Maynila. Umuwi na kami dito sa Surigao. So, mayroon ako ng pera. Bili ako ng mga gamit. Bili ako ng bahay. Bili ako ng iba-iba pa. Hindi nagtaka, parang apoy ng kumalat ang chismis. Sa swerteng tumama kay Berto, ang bundok tuloy ng Sitio Magluyong, nagsanoon ng mga tao para mag-treasure hunting. Subalit, marami talagang sisilaw sa kinang ng ginto. Maraming naghangad sa mga ginto ni Berto.
Pinagbantaan pa nga raw ang buhay ng kanyang pamilya. Ngayon pansamantala silang lumipat sa Dumaguete City. Pero kinalaunan, nagpasya na rin siyang bumalik ng Surigao del Sur. Sige, tuloy. Ngunit halos 5 taon lang daw nakapagbuhay milyonaryo si Berto. Ito ang bahay ko na nabili noong sa tira ng ginto. Na 60,000 ya, pagbili ko nito. 2 taon, umakyat sa taas at saka kinuha na yung susi sa asawa ko. Binuksan yung mga ano. Ano pong mga nakuha nila, sir? Mayroong pira. Mayroong mga gamit namin. At mukhang totoo nga na ang pinakamadaling maubos ang perang hindi pinaghirapan. Dahil ngayon, ang bahay na ito na lamang ang natira sa lahat ng mga naipundar dati ni Berto. Sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan, ipinakita sa amin ni Berto kung saan itinago niya noon ang mga ginto. Tawag sa bulan ng kaban. Sa kasalukuyan, pagsasaka ng kanilang lupa ang pinagkakaabalahan ni Berto. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Ipinagpapasalamat na lang daw niya ng ilang mga gintong aksidente niyang nakita na ibenta sa pamilya ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin, na makalipas ang mahigit 20 taon, nakakita ng tamang pagkakataon para ipahiram ito sa Ayala Museum upang masaksihan ng mga Pilipino. Pagka yung mga tao na paano, ano bang nangakuha mo? Ang sabi ko, punta lang kayo ng museum. Sa Ayala Museum, makita mo yun. Yun nakatatak na ang pangalan ko. Pilipino nagawa yan. Kaya hanggang sa sumusunod ng mga religion, makita sa mga Pilipino, ganun din. Habang narito sa Ayala Museum ang mga natuklasang ginto ni Mang Berto, mananatili raw buhay ang kanyang anak-anak bilang isa sa mga nakadiskubre ng mahalagang kayamanan sa kasaysayan. Kahit pa kung tutuusin, nagkatotoo kay Berto ang kasabihan, naging tuna, naging bato pa. Mabuting araw ang mga gintong natagpuan ni Berto, narito pa sa Pilipinas. Dahil isang gintong estatwa na natagpuan sa Agusan del Sur noong taong 1917, nasa isang dayuhang museo na ngayon sa Amerika, ang Golden Tower. Paano nangyari ito? At higit sa lahat, maibabalik pa kaya ito dito sa Pilipinas? Nakaupong estatwang ito. May taas na humigit kumulang 7 pulgada. May bigat na 4 na libra. At gawa raw sa 21 karat na ginto. May magkargo din itong headrest at kung ano-anong bululoloy sa katawan. Eh, tsura nito. Sino mag-aakalang nagmula pala ito dito sa Pilipinas? Ang Agusan image na mas kilala sa tawag na Golden Tower. Tulad ng kahit anong kwento na may kinalaman sa ginto, pinaka-interesante pa rin kung paano na-discover ito. Ayon sa kasaysayan noong July 1917, pagkatapos na isang malakas na bagyo, isang babaeng manobo ang di sinasadyang nakadiskubre ng Golden Tara, di umano sa pampang ng Wawa River sa Agusan del Sur. Dito sa Barangay Cubo Esperanza, Agusan del Sur, nakilala ko si Aling Constancia, ang apo raw ng tinutukoy na babaeng manobo. At sa kauna-unahang pagkakataon, mabibigyan na ng pangalan ng nakapulot ng Golden Tara, si Bilay Campos.
Ano po ba ito dati? Gubat pa yan. Isasama raw ako ni Aling Constancia kung saan di umano napulot ng kanyang lola ang Golden Tara. At laking gulat ko na hindi sa mismong Wawa River ang aming sadya. Saan po nakuha yun exactly? Dito. Dito? Dito sa gabi Malaking puno yan. Oh, yan ba yan? Oo. Yung aking lola, nagpunta doon sa malaking kahoy kasi magdumi siya. Tapos nakita niya yung may kumikidlap sa likuran niya. Pagkuha niya, nakita niya na manika talaga. Ang nakitang manika ni Lola Bilay, yun na pala ang Golden Tara. Ang salitang Tara ay pangalang Sanskrit. Isa itong Diyosa sa Vajrayana Buddhism. Paano nyo nalaman na talagang malaking bagay ito? Yung lola ko, ignorante. Oo. Hindi pa Hindi po niya alam. Oo, hindi alam. Ayon sa mga nakatala, kumalat daw ang balita sa diwata na nakita ng babaeng manubo. Hanggang nakumbinsi siya ng dato ng kanilang tribo na isuko ang diwata. Sanoy Deputy Governor ng Agusan na si Blas Baclagon. Kaya ang estatwang ito tinawag din dating Buwawa ni Baclagon o Ginto ni Baclagon. Ngunit iba ang binunyag sa aking kwento ni Aling Constancia. Binenta niya. Wala, hindi. Ginawa po niya. Hindi. Ano pong ginawa niya? Dinakaw. Hinakaw sa kanya? Sa yung maliit na kaban. Noong 1920, naging malaking item ang Agusan image sa Manila Exposition kung saan naibenta ito sa mga Amerikano sa halagang 4,000 piso. Kung i-adjust sa inflation, 1,537,386 pesos and 59 centavos na ang katumbas ng Golden Tara ngayon. Ang Golden Tara, dinala noong 1922 sa Field Museum of Natural History sa Chicago sa Amerika. Ang stand dito, if all cultural properties are legally acquired by a foreign institution, sa kanila yon. Pero kung illegally acquired, we have the right to claim it. Nahihirapan na tayong Oo. magpakuha. Yan ang Kasi nga, binili na siya. Ano pong pakiramdam niya doon? sayang. Ano pa yan? Makaahon ng aming Kahirapan. kahirapan. Kapag pumunta ka sa lungsod ng Butuan sa Agusan, agaw eksena ang kulay gintong rebutong ito na may taas na 3 talampakan. This artifact was subsequently acquired by the American in 1922 and bought by the wife of Governor General Leonard Wood. This part of Mindanao was part of the Madhya Pahit Empire. Maging sa kanilang mga souvenir shop, mabibili ang imahe nito. Ito ang mga replika ng Golden Tara. Bagamat nanghihinayang sa pagkawala ng isang tunay na yaman, ang mga opisyal ng Agusan del Sur, wala raw balak bawiin sa Amerika ang Golden Tara. Ang sa amin man lang hingi kami ng tulong, assistance para ma-develop namin yung yung lugar na pinanggalingan, parang mayroong historical landmark. Yun ang namin na sana maka-access kami ng tulong galing sa US. Ngunit iba ang opinyon ni dating Senador Aquilino Pimentel na sa kanyang huling privilege speech sa Senado, nagpahayag ng mosyong ibalik ang Golden Tara sa Pilipinas. Wala pong halaga sa pera yung mga treasures na ganoon para sa bansa. Kaya kailangan sisikapin nila na mabawi po natin yun at sa magandang pakikiusap. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa Field Museum of Natural History sa Chicago. Agad nilang tinanggihan ang hiling namin na makuhanan ang Golden Tara sa kanilang museo. Subalit hindi pa rin kami sumuko. Makalipas ang ilang pangpalitan ng komunikasyon, sa wakas, pumayag na rin sinagpunan namin ang Golden Tara sa kanilang mismong museo sa Chicago sa Amerika. Taong 1893 pa matikas na nakatindig ang Field Museum of Natural History sa Chicago.
Dito nakadisplay ang ilan sa 21 milyon nilang koleksyon ng mga artifacts at fossils mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang tinuturing na pinakamalaki at pinakakumpletong na buong kalansay ng Tyrannosaurus Rex na dinosaur sa kasaysayan, na pinangalanan nilang Zoo, at sa kanilang Granger Hall of Gems. Kahilera ng pinakamagagandang diamonds at iba pang mamahaling bato sa buong mundo. Masisilayan ang isa pang yaman, ang tila mailap na orihinal na golden town. Ito pala ang tinaguriang Golden Tara. Salamat naman at nakita na kita. Pero dito, ang tawag ko sa kanya ay Agusan Gold Image. At ito nga pong maliit na figurine na ito na gawa sa ginto. Napakalaking impormasyon na naibibigay tungkol sa pamumuhay natin noong 13th century. Di ko inasahang mamamangha ako ng ganito nang makaharap ko na ang maalama na Golden Town. Naisip ko tuloy, ganito rin kaya ang naging pakiramdam noon ni Lola Binay nung una niyang makita ang nanihan ng ito. Ayon kay Jamie Kelly, ang collections manager sa Anthropology Department ng The Field Museum, 1922 pa raw nasa kanilang museo ang Golden Tara. Mr. Kelly, tell us, how did the Field Museum acquire this golden image? The figure ended up in the hands of a U.S. Government official and the local archaeologist's hands. There was some concern about what was going to happen to this piece. We couldn't share it with the public there in the Philippines. There was some fear that maybe it could be melted down for its value in gold. So there were fundraising efforts here in Chicago because of Chicago's involvement with previous expeditions to the Philippines by anthropologists. One of those was Faye Cooper Cole, who is a curator here at the Field Museum. Louise Wood, whose husband Leonard Wood served over in the Philippines. Shayla Matthews, who is a professor of divinity in the Divinity School at the University of Chicago. So they worked together to raise funds to purchase the piece. Nagsagawa rin daw sila ng pag-aaral tungkol sa estatwang ito. We tested it doing X-ray fluorescence to see what its carat in gold was, and it's certainly above 18 carats, but it's a gold alloy. It has some copper, some silver in it. Walang dudang natatangi ang pagpapahalagang binibigay ng Field Museum sa Golden Tara para itong maliit na puong nakakulong sa salaming eskaparate. At bagamat estatwa, parang tunay na tao kung ilanhawan ito ni Janie. When you talk about her, I see like she was a real woman. She looks like a woman in meditation, trying to encourage others. I mean, especially if she was, in fact, an offering goddess, encourage others to do the same in terms of their religious beliefs and how she might have been used in that context. Subalit hindi lang Golden Tara ang bagay na mula sa Pilipinas na narito sa Field Museum. Isinama ako ni Janie sa isang tila top secret na location. Kung saan daw nakatago ang ilang pang Philippine artifacts na nasa kanilang pangangalaga. Aabot daw sa 10,000 artifacts mula sa Pilipinas ang nakatago sa kanilang storage room para higit na maprotektahan, at 3 sa mga ito ang inilabas niya sa aking pagbisita. Ang blusa nito ay blusa po na gawa daw ng Blaan tribe, tribo ng Blaan. Ito ay sa bandang Davao sa Mindanao. Kung ating titignan, ito talagang masusing ginawa ng kamay. Isa-isa bawat hibla. Napaka-intricate ng design. Ito pala ay mga shells na matyagang hinugis ng ganyan para ito naman ay maadorno dito sa blusa na ito. Mahigit 100 taon na mula nang nadala dito sa Chicago
ang mga kagamitang ito ng ating mga ninuno. Pero kitang-kita na nasa maayos pa rin kondisyon ng mga ito. Lahat ng mga ito, kinolekta ng mga Amerikanong anthropologists nang pumunta sila ng Pilipinas mula 1907 at 1910. Isang adorno na ginagamit ng mga kalalakihan ng unang panahon. At kinopya daw po ang ngipin ng mga baboy damo. Kinarve po nila ito mula sa naka, sa mother of pearl. Sa pagtatapos ng araw na ito, may naramdaman akong pagmamalaki bilang isang Pilipino. Nang gintong estatong ito na natagpuan sa Agusan, ganun na lang kung pahalagahan ng mga banyaga sa ibang bayan. I've never seen anything like it. It must be the most valuable thing in here, but it's beautiful. It's gold, and it's big. I mean, it's probably pretty heavy. Mr. Kim, is there a possibility that the golden image can be returned to the Philippines? No, I really can't answer that. I don't know the answer to that. But it's something that, if a request were made, it's something that the museum would certainly have to consider. Bukas man ang Field Museum sa posibilidad na maibalik ito sa Pilipinas. Wala pa rin itong kasiguruhan. Oo nga, nasa mabuting kalagayan ang Golden Tara sa Amerika. Pero hindi ko pa rin maiwasang maisip. Iba pa rin sana kung personal itong makikita ng ating mga kababayan. Lalo pa, di na maaaring marami pa itong ibinyag na mga giminto ang lihim tungkol sa ating kasaysayan. Kung makapagsasalita lang ang iba pang mga kagamitan ng ating mga ninuno, ano pa kaya ang ilan sa mga misteryo ng ating nakaraan ang mabibigyan nito ng kasagutan? Bangang ito walang kapares sa Timog Silangang Asya. May dalawang kamay na nakadikit sa mismong katawan ng banga. At ang pinakatakip, may disenyong ulo ng tao. May nakatawa, may malungkot. Kumakatawan daw sa hitsura ng mga tao noong unang panahon, may 2,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi basta-basta ang mga misteryosong bangang ito dahil ito raw ang nag-uugnay sa buhay at kamatayan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang mga maitong jars ng Sarangani. Taong 1991 nang di sinasadyang madiskubre ng isang grupo ng mga rebelde ang nooy tinatawag na Ayub Cave. Sa Barangay Pinol sa Maitong Sarangani, isang bayan sa Mindanao, ginto raw ang inaasahan ng mga rebelde na makukuha sa kuwebang iyon. Kaya hiningi nila ang tulong ng Amerikanong geologist si Michael Spadafora. Pero tila higit pa raw sa halaga ng ginto ang kanilang natagpuan. Mga anthropomorphic jar o mga bangang may forma at teksturang tao. And the mouth of the cave had quite a lot of pottery shards and human skeletal pieces. I knew they were certainly very old. Ang mga bangang ito pinaniniwalaang nilikha noong 5 BC, panahon pa ng Metal Age. Hindi rin tulad ng mga bangang nilalagyan ng tubig. Ang mga bangang ito pinaglalagakan noon ng mga labi ng tao, mga secondary burial jar. Dahil maliliit lang yung vessels na nasa loob o yung mga pottery sa loob ng malaking vessel, daliri lang at saka ngipin lang ang pinipili nila, hindi nga yung mga long bones. It shows that during this time, napapanganak pa lang si Kristo, meron na tayong maunlad na kultura kamukha nito.
Ayon pa kay Dr. Eusebio Dizon, Scientist 3 ng National Museum, na pumunta pa mismo sa Mindanao para pag-aralan ang mga natuklasang maitong jars, muntik na raw nilang hindi abutan ang mga banga noong unang pagpunta nila sa Mindanao. Pinakita sa akin yung koleksyon. Nakasako na yung iba. Handa na nilang ibenta kung kani-kanino pala sa mga hapon. So kinausap ko nga, sabi ko, wag naman. Balato nyo na lang to sa atin, sa kultura natin to. Sabi ko, kung lalabas pa ito ng ibang bansa, sayang naman. Just the entrance of the cave, up to the nearest part. Pinuntahan ko yung kuweba, tinignan ko how much damage has been done kasi the cave was dug for treasure hunting. So, sa aking assessment, sabi ko, ano kung may mahuhukay pa rito sa gilid-gilid. Hindi raw naging madali ang lahat para sa grupo ni Dizon, lalo pat ang paligid ng kuweba, pugad dati ng mga rebelde. Minamadali namin yung trabaho dahil every now and then binibisita kami ng mga ibang grupo doon na may mga dalang kidnap victims. Inuubos yung pagkain namin. Mahirap na experience at maraming sleepless nights. Makalipas ang ilang buwan ng paghuhukay, sa wakas, mahigit 100 ulo pa raw ng maitong jars ang naisalba ng pangkat ni Dizon. Lahat ito sinasabing humigit kumulang 2,000 taon na ang tanda. Subalit hindi lahat ng mga banga nadala ni Dr. Dizon sa National Museum. May ilang hindi malayong nakuha na raw sa kuweba bago pa man dumating si Dizon. Ito di umano ang mga bangang pinaniniwala ang umiikot sa black market ngayon. Umabot daw ng 300,000, 400,000. Dumarami din yung mga nangungulit na. Kaya tumataas yung value. Ang mga maitong jars itinuturing ng National Cultural Treasures at Important Cultural Properties. Ibig sabihin, bawal itong ibenta o ilabas ng bansa. Ang bagong batas ngayon, which is the National Cultural Heritage Act of 2009, ito yung Republic Act number 10066. May penal provision dito na may penalty of 200,000 pesos and imprisonment. Pero paano nga ba nangyaring kumalat ang mga maitong jars sa merkado? Para sagutin